And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, and number of whom as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about and beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on him, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15, last verse. And whosoever was not found written in the book of life was cast out into the lake of fire. Tayo po'y maghandog ng ating mga ikapo at mga kaloob. Tayo po'y muling manalangin, panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan?
lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Tayo po yung makakaupo. So, ito pong huling awiting spiritual. Sa page 191 po, page 191, Bringing in the Sheaves. Page 191 po, 191. Bringing the sheaves, sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noon sun, in the cheery eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing that the clouds the winter chills brings. By and by the harvest, in the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last stanza. Sowing for the weeping, sowing for the master, though the Lord sustain our spirit often grieves. When our weeping over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pagkinig at pag-aaral po ng salita ng ating Diyos, muli po nating tawagan ng ating mga ngaral, si Pastor Norman Liberales. Maraming salamat, Brother Jundel. Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid. Ating ipagpapatuloy ang ating aralin kaninang umaga. At ito ay pinamagatan nating Arminianism, a Satanic Doctrine. Satanic Doctrine. Tayo po ay naniniwala na yung doctrine ng Arminianismo ay satanic yan. Yan po ay doktrina ng demonyo. Doktrina ni Satanas. At ilang beses na ho natin, paulit-ulit nating nire-refute
yang katuruan yan. Matagal na pong lumaganap yan, noong pang 16th century, lumaganap po yan dahil po sa mga disipulo ni James Arminius. Pinakalat nila yan, at pagpasok po ng ika-18 siglo hanggang sa katapusan nito, at pagpasok din ng ika-19 na siglo, laganap na po yan, yang katuruan yan, sa England at sa Amerika at sa iba pang panig. Ngayon, laganap na po yan. In fact, yan po ang pinaka-popular na paniniwala. Yang 5 points of Arminianism. So, kanina ay ating binanggit kung ano-ano ang nilalaman ng katuruan ni James Arminius. Una, yung partial depravity. Ang katuruan na yung will ng tao ay hindi po nakorap ng kasalanan, kaya ang tao may free will. Lahat ng mga naniniwala na ang tao ay may free will pagdating sa kaligtasan, Arminianism yan. Hindi ho tayo naniniwala. Naniniwala tayo na ang tao ay may will, pero hindi free. Enslaved by sin. In the bondage of sin. Pero sa mga Arminians, niwala sila, dahil ang tayo may free will, nasa tao ngayon ang kapasyahan kung siya maliligtas o hindi. Nasa taong kakayahan kung gugustuhin lang niya na maliligtas siya. Kung ayaw niya, mapapahamak siya. Kaya ang salvation ay nasa tao, hindi sa Panginoon. Pangalawa, yung conditional election. Naniniwala si James Arminius na ang Diyos pumili ng maliligtas. Kaya lang, may kondisyon. Pipiliin niya yung sasampalataya kay Jesus Christ. So tumingin daw ang Diyos sa future kung sino yung mga taong tatanggap kay Jesus Christ. At yung mga tatanggap kay Jesus Christ, yun ang pinili ng Diyos. Kaya yung pagpili ng Diyos may kondisyon. Nakakondisyon sa tao kung ano yung gagawin ng tao. Sa atin naman, walang nakita ang Diyos sa future, hindi tumingin ang Diyos sa future. Dito pa lang po, in the eternity past, may mga pinili na siya. At ang pagkapili ng Diyos, walang kondisyon, unconditional. Kundi batay lang yan talaga sa kanyang biyaya at kawaan. Mapalad ang kinalugdan at pinili ng Diyos. Pangatlo, yung unlimited atonement o universal atonement. Ito, popular na popular to. Halos lahat ng mga relihiyon na kumikilala kay Jesus Christ niwala dito. Ano ito? Na namatay si Kristo para sa lahat ng mga tao. Tinubos ni Kristo lahat ng mga tao, bawat isa, mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang tao ipapanganak, kasama daw ho yan sa katubusang ginawa ni Jesus Christ. Binayaran daw ni Jesus Christ lahat ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya lang, maliligtas ba lahat ng tao? Hindi rin. Kasi kailangan sumampalataya. So, kahit pa lang isang tao hindi sasampalataya kay Kristo, tinubos na yun. Mali ho yan. Hindi ho ganyan sa Biblia. Wala ho kayong mababasa sa Biblia na pati ang mga hindi sasampalataya kay Kristo ay tinubos niya. Wala hong ganyan. Ang tinubos lang ni Kristo ay yung mga sasampalataya lang sa Kanya. Kaya hindi lahat. Tanong, lahat ba ng tao sasampalataya kay Kristo? Meron bang mga tao hindi sasampalataya kay Kristo? Marami. Nandun na sila, nasa impyerno na. O tanong, yung bang mga taong hindi sasampalataya o hindi sumampalataya kay Kristo, tinubos niya yon? Saan nyo mababasa sa Bible, pati yung mga hindi sasampalataya kay Kristo, pinangakuan niya, ililigtas niya? Ay di hindi lahat. Ba't sinasabi lahat, tinubos, pati hindi sasampalataya, tinubos niya? Ano verse mo? Ang kaligtasan lang ay para sa mga sasampalataya. In short, itinuturo natin mga kapatid, in other words, salvation is only for the elect. Right. Resistible grace, ang turo ni James, kahit internal calling, kahit internal working ng Diyos, pwedeng ma-resist ng tao. Naniniwala tayo mga kapatid na yung outward call, yung external call, nare-resist yan. In fact, it is always rejected by men. Pero yung inward calling, yung
internal working ng Holy Spirit? Mariresist pa ba ng tao yan? Aba, pambihira yan. Mas makapangyarihan ng tao kaysa sa Diyos. Hindi mariresist yun. No? Makapangyarihan ng Diyos kaysa sa tao. Then yung panglima, yung conditional salvation or falling from grace. Na ang kaligtasan ay pwedeng mawala pag ang tao hindi nagpatuloy o nanatili. Now, marami sa mga naniniwala sa katuruan ni James Arminius, merong 5 pointers, merong 4 pointers, katulad ng mga Arminian Baptist. Yung first, second, third, and fourth, pinaniniwala nila. Yung fifth, hindi. Kasi one save, always save sila. Niwala sila, one save, always save. Meron namang 3 pointers, may 2 pointers. Anyway, 5 pointers man, 4 pointers man, basta anuman ang pinaniniwalaan mo dyan sa turo ni Arminius, Arminian ka. Yan. Ibig sabihin, follower ka ni James Arminius sa teachings niya. Now, itong mapapansin nyo mga kapatid, itong mga katuruan ni James Arminius, napansin ko yan mga kapatid talagang kanyang itinataas ang tao hindi ang Diyos. Tingnan nyo sa kanyang partial depravity. Bakit partial? Ba't ayaw niya total? Nung ang tao nalaglag sa kasalanan, nakurap dapat ang intellect, will, and emotion. Buong katauhan ng tao. Bakit niya ini-exempt yung will? Ba't exempted yun? Tuloy ang tao, naging makapangyarihan. Diba? Ano yung pagrespeto sa tao? Igagalang ng Diyos ang tao? In-exempt. Pagdating sa conditional election, tingnan nyo hindi makakapamili ang Diyos hanggat hindi mo na siya pinipili ng tao. Special na naman ang tao. Diba? Kailangan kumilos muna ang tao, tsaka makakapagdesisyon ang Diyos kung sino kanya pipili. Adi ang Diyos nakadepende ngayon sa tao. Hindi makakakilos ng Diyos ng independently sa kanya hanggat wala siyang nakikitang move or movement ng tao. Edi special na naman ang tao, no? Hindi ra. Ang Diyos ang susunod hindi ang tao sa Diyos. Universal atonement. Bakit kailangan ipagpilitin na tinubos ni Kristo lahat ng tao? Ba't hindi ba pwedeng tubusin ng Diyos kung sinong gusto niyang tubusin? Ba't lahat? Kailangan isama lahat kasi special na naman ang tao. You see? Resistible grace. Kayang i-resist ng tao maski na yung internal working ng Holy Spirit. Di ang galing na naman ng tao. Conditional salvation. Falling from grace, nakasalalay sa tao ang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Nakita ho ninyo, napansin nyo mga kapatid? Yang turo ng Arminianism, dinadakila, itinataas ang tao. Kaya hindi natin tatanggapin yan. At itong katuruan ito ay maliwanag, may kinalaman sa katuruan ng kaligtasan. Ngayon, kung itong katuruan ito may kinalaman sa katuruan ng kaligtasan, aba mali yan. Mali ang kaligtasan. Meron silang maling kaalaman ng kaligtasan. At kapag ka ang tao may maling kaalaman ng kaligtasan, mali na ang kanyang kaligtasan. At kung mali na ang kanyang kaligtasan, hindi tunay ang kanyang kaligtasan. Kaya nga yan ang una natin tinuro. Tamang kaalaman ng kaligtasan. Ang taong tunay na ililigtas ng Diyos, bibigyan niya ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Hindi mali. Ito mali Mali yan. Kaya, ano ang ating paninindigan ho dyan? Hindi natin tatanggapin yan. Mali po yan. Hindi natin pinaniniwalaan. Tahasan po natin itinatakwil ang alinman o isa man sa mga doktrina ng James Arminius. Nabanggit na natin kanina, uulitin ko mga kapatid, we condemn Arminianism. We consider Arminianism as a damnable heresy when it comes to salvation. It is a teaching that will damn the souls of men if they will believe this. If they will believe this. Because it is contrary to the teachings of Jesus Christ. This is Satan's masterpiece of deception and lies. It is one of the devil's doctrines. At marami na sa mga tao ang nalinlang, nadaya, naloko sa pamagitan ng pagpapaniwala sa napakasamang doktrinang ito.
At yun pong mga nagpapalaganap nito, yung pong mga nagpipreach, nagpo-propagate nitong satanic teachings, tayo'y naniniwala sila po'y mga false pastors, false preachers, and they are the ministers of Satan, promoting the doctrines of Satan. Furthermore, those who believe in these damnable teachings or heresies, they are rank heretics. We call the Armenians heretics. Ano ba tawag mo sa naniniwala sa heresy? Di ba heretic? Ano ba ang paniwala natin sa Arminianism? Heresy. So anong tawag natin sa naniniwala sa heresy? Arminianism. Yung Arminian, edi heretic. Simpleng logic lang yan, mga kapatid eh. Ang isang Arminian na naniniwala sa damnable heresy na Arminianism ay hindi maaaring ligtas. Kaya nga damnable heresy tawag natin eh. Ibig sabihin, pag pinaniwalaan mo yung damnable heresy, you will be damned. You won't be saved. You will be damned. You will be condemned. Mali kasi nungalingan na pininiwalaan mo, doktrina ng demonyo, sa halip na doktrina ng Diyos ang paniwala mo eh. So, tayo po naniniwala, ulitin natin mga kapatid, ito yung ating confession of faith pagdating sa salvation, no? When it comes to this matter, sa bagay na ito, tayo ay naniniwala na ang doktrina ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan, ibig sabihin, total depravity, unconditional election, particular redemption, effectual call or irresistible grace, preservation of God and perseverance of the saints, lahat ng yan ay teachings ni Jesus Christ na ating Panginoon at ng mga apostol, at naniniwala tayo na dapat ang lahat ng yan ay ituro sa lahat ng mga banal at mga tinubos ni Kristo Jesus. At marin po nating tinututulan at hindi po tayo sumasang-ayon na mga aral na ito ay nagmula kay John Calvin. Hindi po ito katuruan ni John Calvin. Let me emphasize this, mga kapatid. Itong nabanggit nating tulip, acronym kasi tulip, hindi po yan katuruan ni John Calvin, ha? Yan po yung mga katuruan ni Jesus Christ. Siguro next Sunday, yan ang ating tatalakay. Patutunayan natin, bago pa itinuro yan ni John Calvin, tinuro yan ni Jesus Christ. Doktrina ni Jesus Christ yan eh. Binigyan diin lang ni John Calvin. Kaya tayo po, marin po nating tinututulan at hindi po natin sinasang-ayunan na ang mga aral na ito ay nagmula kay John Calvin. Yung pong protestanteng reformador na nabuhay noong 15th century. Sapagkat naniniwala ho tayo mga kapatid, daan-daang taon na ang nakalilipas, bago pa ho umiral si John Calvin, ito na po ang katuruan ng mga sinaunang mga ninunong Baptist. Anabaptist na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol at itinuro naman niya o tinuro naman nila sa mga iglesia. Ang mas popular na katuruan na kung tawagin ay Arminianism ay ating itinatakwil, kinukundina, at itinuturing na aral ni Satanas sapagkat ito po'y salungat at kumukontra sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po ay naniniwala na ang sino mang nagpapahayag na siya ay Kristiyano, pero naniniwala sa katuruan ng Arminianismo at itinatakwil ang doktrina ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay hindi po totoong nakaranas ng kapanganakang muli. Nananatili pa rin po siya sa kadiliman at dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Yan ho ang ating paninindigan. Gaya na sabi ko kanina, hanggat ako ang inyong pastor, yan po ang aking titindigan, yan po ang aking tatayuan. At naway ang iglesyang ito, kahit wala na ako, at ito'y umiiral pa, naway yan din ang tayuan ng iglesyang ito. At hindi sila tatalikod dyan, at hindi itatakwil. Ngayon, tayo ba ay nag-iisa sa paniniwalang yan? Hindi ho. Tunghayan natin sa ikatlong pagkakataon o punto ang hatol ng Synod of Dort ng Holland noong 1619. Napag-alaman po natin na itong mga
disipulo ni James Arminius, gumawa sila ng 5 points of 5 articles of the Remonstrance. Remonstrance, ibig sabihin protest. In protest against the teachings of John Calvin, which is Calvinism. So, gumawa sila ng dokumento at kanilang pinirmahan yan, 40 followers ni James Arminius, and then pinresent po nila yan sa mga iglesia ng Holland para palitan yung paniniwala na Calvinism. Noong 1610. Ngayon, noong 1618, nagkaroon po ng assemblea ng Reformed Church sa Netherlands na nagtipon sa Dordrecht, na Dort in short, na kung tawagin ay Synod of Dort. Noong November 13, 1618, hanggang May 9, 1619. Ano ang purpose nila? Ang Synod of Dort ay ginanap para ayusin ang isang seryosong kontrobersya sa mga simbahan ng Dutch na pinasimulan ng pag-uksbong ng Arminianismo. Itong mga followers ni James Arminius nagdulot ng kaguluhan sa bansang Holland. Ginulo nila ang theology o paniniwala ng karamihan sa mga Reformed churches. By the way, pag sinabing Reform, Calvinist yan. Calvinism, pinaniwala nila. Anyway, sa akin naman mga kapatid, wala naman akong problema doon sa term na Calvinism. Basta, ayoko lang na ma-identify dyan. Ayoko lang tawagin akong Calvinist. Bagamat ang paniniwala ko, Calvinism, pero mas prefer ko yung doctrines of grace kasi yun ang scriptural. Wala? As long as tama ang pagkakaintindi sa akin, as long as naintindihan ko na yung paniniwala ko, ay talagang galing sa Bible at hindi galing kay John Calvin. Hindi po ako tagasunod ni John Calvin, tagasunod po ako ni Jesus Christ. Ako po ay naniniwala at sinusunod ko ang mga aral ni Kristo at ng mga apostol. Aral ng Biblia, hindi po aral ni John Calvin. Right? Anyway, that is a theological term at matagal nang ginagamit yan. Dalawa lang yan. Either you believe in Arminianism or you believe in Calvinism. It is either you're an Arminian or a Calvinist. But I prefer doctrines of grace kasi yun ang scriptural. Alright, so nagkagulo sa Holland. Ayos na sila, payapa na sila. Dahil lang dyan sa isinisingit nilang katuruan. Ngayon, itong Synod of Dort, bagamat isa po itong national synod o pambansang synod ng mga Reformed churches ng Netherlands, meron po itong international na katangian dahil binubuo ito hindi lamang po ng mga delegadong Dutch, kundi ng 26 na delegado mula sa 8 foreign countries. Kasama ho dyan ang Germany, nagpadala sila ng representative nila, Switzerland, England. I'm not sure kung kasama ang Amerika during that time, pero maaga pa kasi 16th century. Maaga pa. Okay. So yan po, karamihan mga European countries kung saan laganap na ang sangkakristyanuhan. So may mga delegates sila pinadala doon para talakayin niya ano bang tama, ano bang totoo, Arminianism o Calvinism. Now, ano po ang naging desisyon? The decision, ito pong naging pamagat ng kanilang desisyon. After, ilang buwan ba yan? 6 months? O 9 months? From November 13, 1618 to May 9, 1619. Itong naging title nila, The Decision of the Synod of Dort on the 5 main points of doctrine in dispute in the Netherlands. O mas kilala sa tawag na The Canons of Dort. Karamihan po dito mga Presbyterian. I'm not so sure kung mayroong Baptist na dumalo dyan. Alright. The Synod of Dort unanimously rejected the 5 articles of remonstrance at binalangkas. Pagkatapos na, binalangkas ang 5 counterpoints na ngayoy madalas na tinatawag na the 5 points of Calvinism or the doctrines of grace. Bilang pang-counter, bilang pang-refute sa mga katuruan ni James
Arminius. Actually, sa totoo lang mga kapatid, ayon sa history, hindi naman talaga si John Calvin ang nag-formulate ng acronym na tulip, kundi yung Synod of Dort. Sila. Yeah. Para maging maliwanag kung ano ang kanilang posisyon, tindig, paniniwala. Yan ho. Itinuring po ng Synod of Dort na ang 5 artikulo ng Arminianismo ay hindi po nakapagpapatibay, mapanganib, at hindi angkop para sa pangangaral sa mga Kristiyano. Kanila pong idineklara na ito po ay kontra sa banal na kasulatan. The Synod of Dort concluded with a rejection and condemnation of the Arminian views. And they set forth the canons of Dort on each point, namely, total depravity, unconditional election, limited atonement. Kanilang ina-argue na ang Christ's atoning work was intended only for the elect and not for the rest of the world. Irresistible or irrevocable grace, and the perseverance of the saints. Pagkatapos niyan, ang mga Arminian po ay inakusahan ng pagpapalaganap ng maling doktrina. At sila po, take note, sila po ay pinagbawalan na ituro ang kanilang mga maling paniniwala sa buong Holland o Netherlands. Ang mga tumutol, pinalayas nila sa kanilang bansa. See? Meron pang sumulat sa kasaysayan, lahat ng magpipilit na ituro yung doktrinang yan, papatayin. Papatayin. Mga heretics eh. So, yung pagpatay, hindi tayo sumasangayon doon. Pero yung pagtakwil nila sa Arminianismo, ay, sinasangayon na natin yan. Talaga naman eh, doktrina ng demonyo, paano natin sasang-ayunan yan? Kasinungalingan yan. Hindi yan aral ni Jesus Christ. Pakikita natin yan sa susunod nating pag-aaral na ang doctrines of grace, ang original yan, si Jesus Christ. Teachings niya, hindi yan teachings ni John Calvin. Nako, hindi ho. Alright. Sunod, yung Confession of Faith ng London Baptist, 1689. Noong 1689, so, ang naging desisyon ay 1619. After several years, 1689. Sa England naman, meron pong 100 Baptist churches ang nagtipon-tipon para ideklara nila at ipahayag at ipaalam sa lahat kung ano ang kanilang paniniwala o kanilang pananampalataya. Na tinawag po nilang 1689 London Baptist Confession of Faith. Basahin ko sa inyo ng maigsi yung kanilang parang introduction or sa bandang huli. Signatories to the Confession of Faith with the ministers and messengers of and concern for upwards of 100 baptized churches in England and Wales denying Arminianism. Open and close parentheses. They deny Arminianism. Being met together in London from the 3rd of the 7th month to the 11th of the same, 1689, to consider of some things that might be for the glory of God and the good of these congregations, have thought meet for the satisfaction of all other Christians that differ from us in the point of baptism, to recommend to their perusal the confession of our faith, which confession we own, as containing the doctrine of our faith and practice, and do desire that the members of our churches respectively do furnish themselves therewith. They deny Arminianism. At ang mga signatories dyan, ito po ay 100 baptized churches sa England and Wales. I don't know kung familiar kayo sa mga pangalang Hansard Knollys,
William Kiffen, John Harris, William Collins, Hercules Collins, Benjamin Kitch, Andrew Gifford, Thomas Vaux, Thomas Winnell, James Heath, mga pastors, preachers, ministers. Pumirma sila sa kanilang confession of faith. Kapares natin, 1689. Then lastly mga kapatid, tingnan natin ang paniniwala at pahayag ng ilang mga Sovereign Grace Baptist pastors of our time, both in the Philippines and in America. Yeah. Unahin ko muna itong mga Filipino pastors, mga kapatid. Noong 2005, so ilang taon na nakakalipas? 21? Tama ba? O 20? Mahina ako sa math. Bahala na kayo kumompute. Anyway, 2005, significant yung taong yan eh. Kasi, meron po akong binuo na article, compilation na matatawag, na pinamagatan kong isang malalim na pagtalakay tungkol sa Arminianismo. Yan po mga kapatid. Pakita natin, yan, 2005. Okay? Isang malalim na pagtalakay tungkol sa Arminianismo. Isang mahalagang pagtitipon ng mga pastor ng Sovereign Grace Landmark Baptists mula sa iba't ibang iglesia upang talakayin ang napakahalagang usapin tungkol sa katuruan ng Arminianismo at mga tagapagtaguyod nito. Ito po mga pastor na ito, dito lang ho yan sa Luzon. Na nung time na yon, kakaunti lang kami. Kakaunti pa lang ho kami yan. Remnant, very few. Ginanap sa Sovereign Grace Baptist Church, Molino, Bacoor, Cavite, Pebrero 25, 2005 taon. 2005. Anong purpose nito? Bakit nagkaroon ng ganito? Bibigyan ko kayo ng kopya. Bawat miyembro kailangan magkaroon ng kopya nito para malaman nyo. So, ikwento ko lang sa inyo ang maiksing kasaysayan o background, bakit nagkaroon ng ganitong pagtitipon. Actually, ako pong nag-initiate nito eh. Alright. Sabi ko dito, bata pa lang ako, isa na akong Armenian Baptist na lumaki sa mga aral nito. Bible Baptist, to be specific. Subalit dahil sa biyaya at awa ng soberanong Diyos, ako ay naliwanagan tungkol sa aral ng kaligtasan. Nagsimula ang aking pagsasaliksik sa katotohanan ng suriin ko ang aking sarili kung kailan nga ba naganap ang aking kaligtasan. Nung ako ba ay Armenian pa o nang ako ay binuksan ng Diyos sa doktrina ng biyaya tungkol sa kaligtasan? Ang tama at malinaw na sagot na pinaunawa sa akin ng Diyos batay sa kanyang hindi nagkakamaling salita ay itong huli. Simula noon, naging isang malaking palaisipan sa akin ang kaligtasan ng mga Armenians. Sabi ko sa sarili ko, kung ang doktrina ng Arminianism ay mali at hindi biblikal, papaano na ang kaligtasan ng isang Armenian na naniniwala dito? Maaari bang maligtas ang isang tao na may maling paniniwala tungkol sa kaligtasan? Ito po ang aking o naging mga katanungan ko sa aking sarili. At habang lumalalim ang aking kaalaman sa doktrina ng biyaya sa tulong ng banal na Espiritu, lalo kong nakumbinsi na ang isang Armenian ay hindi maaaring ligtas. Sa puntong ito, ako'y lubhang nabahala at nag-isip na baka ako'y nagkakaroon na ng maling paniniwala at nagiging extreme. Sumagi din sa isipan ko na baka ako lang ang may ganitong paniniwala at nag-iisa. Dahil dito, hiniling ko sa mga kasamaan kong mga pastor na naniniwala rin sa doktrina ng biyaya na magkaroon ng isang mahalagang pagtitipon at talakay ng tungkol sa isyong ito upang malaman ko rin kung ano ang kanilang sariling pananaw hinggil dito. Ako'y naghanda ng 7 mga tanong o katanungan upang sagutin ang bawat isa ayon sa pagkaunawa nila sa salita ng Diyos. Ang format ng aming talakayan, bawat tanong ay isa-isang sasagutin.
Ang sino mang pastor na may nakahandang sagot o paliwanag sa tanong ay tatayo at ipahayag niya ang kanyang pananaw o paniniwala. Sinikap kong itala ang ilan lamang sa mga mahalagang naging pahayag ng mga pastor na nagbigay ng kanilang kasagutan. Mabuti na lang. Na-record ko. Nag-jot down ako. E noong time na yon, hindi pa uso Android cellphone. Ang uso noon, yung 3310, yung Nokia, puro text lang. Kaya mahirap i-record. Hindi katulad nga, pag may cellphone ka, mahirap, isang click lang, video agad. O, may ebidensya ka na. No, mahirap eh. Kaya ballpen at papel pa rin. Buti na lang kapag record ako. Kaya, kahit papano ay naitala ko yung mga naging kasagutan lang. Mapapansin na sa tanong bilang 3, iisa lamang ang nagbigay ng kasagutan. Marahil sa puntong ito, hindi pa handa ang ibang mga pastor na sagutin ang katanungan ito o kaya sila ay wala pang malinaw na pananaw o posisyon hinggil dito. Mamaya babanggitin ko kung ano yung tanong na question number 3. 7 tanong yan, mga kapatid. 2 beses na naganap ang pagtitipon na inabot ng 2 buwan at natapos ring talakay ng 7 katanungan sa biyaya ng Diyos. Ito po yung mga tanong. Basahin ko yung 3 lang muna. Number 1 question, what is Arminianism and what are its dangers? Number 2 question, ano nga ba ang pinagkaiba ng ating mga katuruan sa mga Arminians? Number 3 question, ano napunta? Ano man ang mahalaga? Wala. Okay. Ang number 3, naniniwala ba kayo sa salvation ng mga Arminians? Naniniwala ba kayo na ang mga Arminians ay saved? Yan yung pangatlong tanong. Nung time na yun, mga kapatid, halos lahat hindi nakasagot. Nagulat sila doon sa tanong. But anyway, ilan lang ang tumay. Ako, tsaka yung may isa pang Pastor Jojo Rojas. Yan o. So, doon tayo sa question number 1. What is Arminianism and what are its dangers? Pakinggan nyo ang kanilang mga sinabi. Pastor Ruel Bonajos. Arminianism, o the late Pastor Ruel Bonajos. Arminianism is a direct opposition, violation to the sovereignty of God. Pastor Jojo Rojas, Arminianism, hindi scriptural. Arminianism is another gospel, Galatians 1:6. Pastor Edgar Bugaay, Arminianism, pinasikat ni James Arminius. 2 schools of thoughts. Either you are an Arminian or a Calvinist. No middle ground. Galatians 2:16, Arminian theology adds to the redemption of Jesus Christ, salvation by works. Anything that adds to the redemption works of Jesus Christ is Arminianism. Pelagianism, man's will is absolutely free. Kung hindi tayo magiging aware, Arminianism ang sisira sa mga iglesia ng Panginoon. Ito ang anay. Pastor Bernard Salakop, Arminianism is an act of the flesh, work of the flesh. In Arminianism, it is man who holds his destiny. Arminianism can resist the grace of God. Sovereign grace and Arminianism cannot go together. They cannot mix together. It's just like oil and water. Arminianism is dangerous in all its form. It exalts the man. Ang pastor, kapag hindi niya naiintindihan ang sovereignty, gagawin niyang negosyo ang ministry. Arminianism is humanism. Arminianism, hindi scriptural. Pastor Danny Castillo, Matthew 59,
Arminianism is the doctrine of the devil. Sensual, devilish. Arminianism is laging ako, quote and unquote. Proverbs 22:14, Ecclesiastes 7:26. Pastor Alex Cipino, ang danger ng Arminianism ay yung mga ginagawa nila na wala sa Bible. Any salvation that is not based on the Scripture is not salvation. Pastor Empilio, Romans 11 verses 5 to 6. Arminianism is a man-made salvation. Calvinism is a God-made salvation. Pastor Eduardo Austria, John 6:37 to 39. Maraming Arminians ang nadaya. Pastor Roy Fidelis, ang Arminianism ay nagtatampok sa kapangyarihan ng tao na magligtas, magpasaya, etc. Arminianism is a damaging error. Isa tayo sa mga na-damage nito. Acts 20:29, Arminianism ay isang nakakasirang doktrina na lumalamon sa mga hindi elect. Galatians 3:1. Isang anonymous pastor, truth is absolute, sovereign grace ka, tapos practice mo ay Arminian, hindi ka sovereign grace o hindi ka sovereign gracer. History teaches us that Arminianism is a threat. Yan ho ang kanilang mga naging pahayag. So mula dyan mga kapatid, makikita ho ninyo, gibang-giba, durug na durug ang Arminianism. You see? Wasak na wasak. Sang-ayon tayo sa kanila. Sang-ayon tayo sa Synod of Dort. Sang-ayon tayo sa 1689 London Baptist Confession of Faith. Ngayon naman, pakinggan nyo mga kapatid, ang kapahayagan naman ng mga American brethren natin. Itong kanilang pahayag. Mga statements na ginawa ng mga sovereign grace pastors sa Amerika with regards to their belief, stand, or position on Arminianism. First, let me quote the late Elder Milburn Cockrell, former pastor of Berea Baptist Church, Mantachi, Mississippi, USA. Listen very carefully. The Christ of Arminianism is not the Christ of the New Testament. The Christ of the New Testament laid down his life for the sheep. John 10:15. And he plainly declared that some people were not his sheep. John 10:26. The gospel of Arminianism is not the gospel of the New Testament, but it is another gospel which preaches another Jesus. Galatians 1, verses 6 to 9. The gospel of the New Testament is the gospel of the grace of God. Acts 20:24. The message of Arminianism makes man his own Savior. Yet the message of the New Testament is a Savior, which is Christ the Lord. Luke 2:11. Arminianism is a modern form of the way of Cain, for it makes man's words, worth, and works do more than Christ did. In truth, Arminianism is paganism and popery under the banner of Christianity. It will culminate in the worship of a man in the person of the final Antichrist. Yan ho ang napakaliwanag na hindi mo na kailangang interpret pa kung ano ibig sabihin dyan ni Brother Cockrell. Napakalinaw niyan. At sinasang-ayunan ko ng buong puso ko ang sinabi ni Brother Cockrell. At kailanman, hindi ko babaguhin yan. Sang-ayon ako dyan at kailanman hindi ko babaguhin ang aking tindig tungkol dyan. Next, Brother Tom Ross, pastor ng Mount Pleasant Baptist Church, Chesapeake, Ohio. Sabi niya, Arminianism is a system of belief that exalts the supposed free will of man. Full-blown Arminians are in opposition
to all 5 points of the doctrines of grace, denying the truths of total depravity, unconditional election, particular redemption, effectual calling, and the preservation and perseverance of the saints. Roman Catholics, Campbellites, Methodists, the cults, Free Will Baptists, and the grab bag of Pentecostal and charismatic denominations would all qualify as full-blown Arminians. In my estimation, Arminians really believe in a works salvation that starts with man making a decision to be saved and then keeping himself saved by observing certain standards and religious ceremonies. Ito pa ang kanyang position o paniniwala. Sabi niya, I have no doubt that there are many Arminians who are saved by grace in spite of their adherence to certain doctrinal heresies. However, there will be no Arminians in heaven. Do you hear that? Do you hear it? There will be no Arminians in heaven. Sabi po ni Brother Tom Ross. Pagamat naniwala siya na may mga Arminians na saved. Okay. Yan ang kanyang conviction, position. Wala tayong problema dyan eh. Bahala siya dyan. Pero sabi niya, however, there will be no Arminians in heaven. Walang Arminian ang makakapasok sa langit. Sabi niya, by the time they reach the shores of glory, the Lord will show them the blessed truths of sovereign grace, so they will be able to praise and worship Him aright. Isaiah 29:24 proves this point. Ito yung verse niya. They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. Isaiah 29:24. I have no problem with this. Ayos lang sa akin yan. Alright. Next person that I will call on the stand of witness, Pastor Mike Dewitt Sr., Pastor Parkway, Landmark Baptist Church, Springfield, OR. Ano ba yung OR? Oregon? Anyway, ito sabi niya, listen. Arminianism has been on earth ever since Adam and Eve. Satan's doctrine is Arminianism. Narinig niyo po? Satan's doctrine is Arminianism. Then he quoted Isaiah, Jude. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perish in the gainsaying of Korah. Jude 1:11. And then he also quoted Isaiah 6, verses 9 to 10. Next, Pastor Matthew Stepp, pastor ng Big Creek Baptist Church, Wayne, West Virginia. Siya po yung anak ni Brother Dan Stepp, isa sa mga anak. Sabi niya, Arminianism is popular because at its heart, it is a mixture of two very fashionable modern isms, humanism and liberalism. Sela, think about it. Religious humanism only differs slightly from secular humanism, which is the current religion of the most modern Americans. It is salvation by human works, where one is able to pull themselves up by their own bootstraps. Then he continued, when this liberal Arminianism is in full bloom, as it has been for the past century in our beloved country, it will fill so-called churches with lost people, deceived into thinking that they are saved. And these Arminians will lead families, churches, and eventually country into liberal theologies and social practices. American Christianity has become so corrupted that it has no spiritual power with God and no physical respect from men. Next, let me call the late Elder Oscar B. Mink, Sovereign Grace Baptist Pastor. Actually, sulatan kami nito nung nabubuhay pa si Elder Oscar B. Mink.
Pero Arminian pa ako. Hindi ko alam na sovereign gracer pala siya. Sabi niya, sumulat kasi siya ng isang article, pinamagatan niyang The Humanism of Arminianism. He believed that Arminianism and humanism are the same principle. Ano ba humanism? Sabi niya, the term humanism defined by Webster, a doctrine, attitude, or way of life centered on human interests or values, especially a philosophy that assures the dignity and worth of man and his capacity for self-realization through reason, and often that rejects supernaturalism. In other words, mga kapatid, ang humanism is the deification and glorification of man. Pagdakila, pagtaas ng tao. In fact, ganito ang prinsipyo, motto ng humanism. Humanism holds that human beings shape their own destiny. Hango yan sa Secular Humanism by Homer Duncan. Ulitin ko. Humanism holds that human beings shape their own destiny. Diba? Parehas lang sila ng Arminianism. Let me continue. Sabi ni Pastor Oscar B. Mink, the main or central feature of our Arminianism and humanism is the idea that man is superior to God, and that man can, in and of himself, solve all of his problems without any supernatural help. An early perpetrator of Arminianism and humanism is 3rd century Pelagianism, which exalted the human will above that of the God of the Bible. Humanism and Arminianism is the same with this principle that man is the exclusive determiner of his eternal destiny. What? Tao daw ang magpapasya o nagpapasya ng sarili niyang kapalaran, hindi ang Diyos. O, di ba? Ganyan ang Arminianism, parehas ng turo ng humanism. Kaya tama si Elder Salako, Arminianism is humanism. Siguro nabasa niya ito, yung article ni Oscar B. Mink. Meron ako niyang libro booklet, Humanism of Arminianism. Tapusin na natin. Sabi niya, the doctrine of the sovereignty of God is so hateful to humanism and Arminianism. They have mastered all the resources of carnal sagacity in an effort to find deficiency in the Bible or in the God of the Bible. Then lastly, mga kapatid, last. Hiwa-hiwalay niya aking Nawawala. Aba. Ayan. Alright. Next, Elber Robert Fisher, Eugene, Oregon, USA. He wrote an article sa Berea Baptist Banner, What is an Arminian? September 15, 1985. Sabi niya, makinig kayong mabuti, napakaganda nitong sinabi niya There are two and only two basic ways of approaching the doctrine of salvation. One way is to stress the importance of God and His sovereign will in bringing men to Christ. The other way is to stress the importance of man and his ability or free will to choose for or against Christ. All religions belong to one group or the other. There is no middle ground. No matter how different any religion may be, it all comes down to the question of whether salvation is by the free will of man or completely by the free grace of God.
Those who glorify the Creator rather than the creature are called Calvinists. Those who glorify the ability of man are rightly called Arminians. Calvinism is the true doctrine of salvation as found in the Word of God. Arminianism is another gospel, a false form of the true gospel of the grace of God. Two lang. Dalawa lang. Free will o free grace. Salvation by grace or salvation by works. Tanong, which group do you belong? Second question, which group do the Arminians belong? Dalawa lang yan. Free will, free grace. Salvation by grace, salvation by works. Ang nakakalungkot mga kapatid, may pangatlong grupo, may gumigitna. Ito yung mga peking sovereign gracers dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, na meron ding saved na mga Arminians. O saan mo ilalagay Arminians? Free will, free grace. Salvation by grace, salvation by works. Dalawa lang yan eh. Parang ganito, may saved na wheat, may saved na tares. May saved na goat, may saved na kambing. Gumigit na. So pag pinagsama mo ang tupa at kambing, what do you have? Tumbing. Tares at saka wheat, tawit. May gumigit na eh. Nag-iimbento. Delikado yung mga yan. Mag-iingat tayo mga kapatid. Akala ko kabaro natin, yung pala, mga peke. Kalminyan. Calvinistic Arminians or Arminians Calvinists. Pinagsama. Tares at saka wheat, pinagsama. Sheep at saka goat, pinagsama. Children of the kingdom at saka children of the wicked one, pinagsama. Parehas lang daw yan. Matindi, ano? Ito po ang challenge ko. Kayong mga nagsasabing mga sovereign gracers kayo, kung naririnig po ninyo ako, ano ang tawag ninyo sa Arminianism? Kaya nyo pa bang tawagin evil of Arminianism? Kaya nyo pa bang ituro na ang Arminianism ay satanic doctrine, doctrine of the devils, full of heresies and lies, damnable heresy? Kaya nyo pa ba ituro yan? Matatawag nyo bang damnable heresies ang Arminianism? Ito pa tanong ko. Kung ang Arminianism ay full of heresies, ano naman ang tawag ninyo sa mga Arminians na naniniwala sa heresy at doctrine ng demonyo? Ha? Napansin ko kasi noon mga kapatid, ang galing mag-define ng Arminianism. Arminianism is doctrine of the devil. Arminianism is satanic doctrine, full of lies, heresy, damnable heresy, satanic lies, etc., blah, blah, blah. Kaya durog na durog ang Arminianism. Pero walang nagpaliwanag sa kanila kung sino ang Arminian. At ano ang kalalagayan ng Arminian na naniniwala sa Arminianism na isang damnable heresy. Walang nagpaliwanag. Kaya ako nagpatawag eh. Gusto ko malaman eh. Lagi ko naririnig sa mga Bible conferences, the evils of Arminianism, for Arminianism. Yung Arminians, naniniwala sa Arminianism. Ano masasabi ninyo? Saved. Naniniwala sa damnable heresy, satanic doctrine, when it comes to salvation, saved pa rin. Anong klase yan? Litong-lito ako ng time na yun eh. Hindi ko maintindihan.
Kaya itong pinatawag kong meeting, mga kapatid, actually parang Synod of Dort to eh. Dapat, ganyan din ang gawin ngayon. Yang mga bumabanat at bumabati ko sa atin, kasi may narinig na ako mga preaching dyan sa Mindanao. Tayo daw po ay mga extreme na, tayo daw po ay mga heretics, tayo daw po ay mga nagtuturo ng damnable heresy. Baliktad na. Tayong mga nagtatanggol sa doctrines of grace, tayong mga katulad na mga ninuno natin mga Baptist, tayo na pong heretics. Tapos sila, ng paniniwala nila Arminians ay saved, sila ang totoong mga sovereign gracer. Mga defender sila ng mga Arminians. Tagapagtanggol sila ng mga Arminians na naniniwala sa satanic doctrine, which is Arminianism. Siyempre, pag ang isang tao naniwala sa Arminianism, ano tawag mo sa taong yan? Di ba Arminian? Ngayon, ano ang Arminianism? Satanic doctrine. Devilish. Full of heresies. O ngayon, anong tawag mo sa Arminian? Saved or heretic? Ang gulo eh, no? Pampalito sila eh. Ginugulo nila. Ginugulo nila ang kampo ng mga tunay na mga sovereign gracers. Mga kapatid, hindi ho natin babaguhin ang ating posisyon. Ang nakikita ko dito, sila nagbabago na eh. Nagsimula yan nung tanggapin nila ang salvation ng mga Arminians. At ngayon, alam ninyo, tinuturo na nila, wala daw pagkakaiba ang gospel ng Arminianism sa gospel ng Bible. The same gospel lang daw. O, kita nyo na? Unti-unti na yan. At hindi po ako magtataka, balang araw, ka-fellowship na nila ang mga Arminians. Kasi they considered Arminians as their brothers and sisters. O ngayon, sino ang nag-apostatize? Tayo o sila? Sino ang lumalambot? Sino lumalabnaw sa kanilang posisyon o paninindigan? Tayo o sila? Patunayan ninyo na yung paniniwala natin o patunayan nila yung paniniwala natin na ang Arminian ay cannot be saved, damnable heresy. At patutunayan natin sa scripture, hindi totoong save ang mga Arminians. Ilang beses ko na pinatutunayan yan sa inyo mga kapatid eh. Simpleng logic na lang eh. Ang Arminianism, damnable heresy. Ang Arminian naniniwala sa damnable heresy. Ano ngayon ang kalalagayan ng Arminian? Save o damned? Sa logic pa lang, di napapasayan eh. Scripture pa, history pa. Tayo na ngayon ng heretics. Samantalang noon ang mga Arminians tawag na heretics. Eh sila kaya, ano tawag nila sa mga Arminians? Heretics o brothers and sisters? 1 Timothy chapter 1 verse 3. Ito ang paalala sa atin mga kapatid. 1 Timothy chapter 1 verse 3. Magulo, turo nila, magulo. Halong kalamay na. Pinaghalo na yung tares at saka wheat. Parehong saved. Walang pagkakaiba ang tares at saka wheat. Ganyan na nangyari. Doon sa parable niya mga kapatid, sino may gawa nun? An enemy hath done this, sabi ni Jesus Christ. At sinong enemy doon sa parable? The devil. Pinaghalo ng devil, Satan, ang tares at wheat. Pareho lang daw yan. Walang pagkakaiba. Parehong saved. Matindi, no? Tayo ho, hanggat ang pulpitong ito ay nakatayo, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, susundin po natin ito. Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo, na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang may pagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Teach no other doctrine, but only the doctrines of grace, only the doctrines of Jesus Christ and the apostles. We will never teach Arminianism. We condemn Arminianism.
Proverbs chapter 22, verse 28, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. We are still true and faithful to this holy command. We will never remove that ancient landmark. An Armenian is a heretic. Arminianism is a damnable heresy. We will stick to that. We will not remove the ancient landmark. May nagtanong sa akin na sovereign gracer kuno o fake sovereign gracer dun sa Mindanao. Sabi niya, do you condemn the Armenians? No! Do we condemn the Armenians? Hindi ho. We do not condemn the Armenians. Do we condemn Arminianism? Yes. Absolutely yes. Bakit? Kasi naman damnable heresy yan eh. It is a satanic doctrine. A doctrine of the devil. Nako, marami na ho ang nadayat na alinlang sa paniniwalang yan. I repeat mga kapatid, we do not condemn the Armenians because only God has the power and right to condemn. Hindi ho tayo. Alam natin na God will judge those who don't obey Him and listen to His voice. And God will judge those who don't follow His teachings or doctrines. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit we are so concerned with our Armenian friends. Concerned tayo. We do not condemn them. But we are concerned kasi alam natin na mali ang kanilang paniniwala pagdating sa salvation. Alam natin, matibay ang ating paniniwala na wala silang tamang kaalaman ng kaligtasan. Kaya gusto natin silang tulungan na may tama ang kanilang mga maling paniniwala. Kaya nga tayo nagba-Bible conference nag-i-invite tayo ng mga Armenian pastors, Armenian churches, nag-invite tayo ng mga Armenian friends natin. We don't condemn them. Iniimbitahan pa nga Yan ba kinokondemn? Para may tama sila. Kasi mali nga ang salvation nila. Para makita nila kung anong katotohanan. Gusto natin ituro sa kanila ang tama. Gusto natin ituro sa kanila ang katotohanan. At ipinapanalangin natin sila na sana'y buksan sila ng Panginoon at maliwanagan. Ito pong mga so-called faking sovereign gracers sa halip na tulungan ng mga Armenians na malaman nila ang katotohanan, nako, ipinapahamak pa nila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng assurance of salvation. Mananagot kayo sa ginagawa niyong yan. Sa halip na pagpaliwanagan ninyo, sasang-ayunan nyo pa sa mga mali nilang paniniwala turo, mananagot kayo sa kanila. Kaya mga kapatid, tayo po na nasa katotohanan, tulungan natin sila. Yung mga kilala ho ninyo. Kung hindi nyo kaya magturo, tawagin nyo ako magtuturo. Tulungan nyo lang ako. Magkaroon ng access. Punta natin. Paliwanagan natin sila. Baka malay nyo, sa biyaya ng Panginoon, mabuksan sila. May tama ang kanilang mga maling paniniwala, lalo na patungkol sa kanilang salvation. Delikado. Diba, palagi ko lang sinasabi sa inyo mga kapatid, magkamali na tayo sa ibang doktrina, wag lang sa doktrina ng kaligtasan. Delikado yan. At doktrina ng Diyos, doctrine of God. Yan dalawang yan, mahalaga yan Doctrine of God and doctrine of salvation. Pag mali ka dyan, mali ka na sa lahat. Kahit tumama ka pa sa ibang doktrina, kahit miyembro ka pa ng totoong church ni Jesus Christ, mali paniniwala mo tungkol sa Diyos, mali paniniwala mo sa kaligtasan, utas ka, hindi ka ligtas. Utas ka dyan. Tama ba? Huwag lang dyan. Ayan ang kahalagahan. Ba't natin tinuturo ito mga kapatid?
hanggang pagbuksan tayo ng Diyos ng pintuan ng pagkakataon na ituro itong mga katotohanan ito, ituturo natin yan. Hindi tayo mananahimik, hindi tayo mangingimi na ituro yan. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Tayo dumulog sa Diyos, panalangin. And then, pagkatapos po nito ay ang ating banal na hapunan. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong mga salita na pinahid sa amin. Salamat sa mga katotohanan ito. Naway pagpala niyo mensahe ito sa mga puso namin, lumago, gamitin niyo po para doon pa sa mga kakilala at kaibigan namin ng mga Arminians at may mga maling paniniwala tungkol sa kaligtasan. Na matulungan namin sila magturo ng tamang aral ng kaligtasan, may pakilala ang tunay na Kristo ng Biblia at ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang aming pong dalangin, i-revive niyo kami, ilusin yung puso namin, kami maging masigasig, maging aktibo sa pagpapahayag ng katotohanan. Ma-revive kaming lahat, Panginoon, at maging tapat na naglilingkod sa aming Panginoong Jesus. Salamat sa mga kaliwanagan, salamat sa mga katotohanan na pakapalad namin aming Diyos na mga bagay nito ay pinaunawa ninyo sa amin. Purihin tayo, Panginoon. At ihanda niyo po kami sa aming pong banal na hapunan, sa banal na hapunan ng aming Panginoong Jesus. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. Lahat ng mga nakikita niyo mga kasalanan, karamihan sa amin, patawan kami at linisin. O maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos. Gawin niyo pong blessing sa amin ito. Sa tuwing aming ginugunita, ang kamatay ng aming Panginoon Jesus ay mapagabag at maantig ang aming mga puso sa kadakilang ginawa ng aming Panginoon Jesus para sa aming pong kaligtasan. Purihin kayo aming Diyos ngayon at magpakailanman. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Cristo, ito po aming dalangin. Amen.